Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay. Si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kasulatan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Dito po sa Quiapo, simula na magsimula yung misa, ay umuulan pa rin po hanggang ngayon. Isang bagay na ipagpapasalamat natin sa Diyos at idalangin natin na nawa sa bawat pagbuhos ng ulan ay lubusan din na malinisan ang ating paligid mula po dito sa pagkalat ng coronavirus o COVID-19. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang ng 8 araw ng Pasko ng muling pagkabuhay, dito po kung kahapon nagtapos tayo dun sa kwento ng 2 alagad na papalayo sa Jerusalem, naglakbay papuntang Emmaus at naranasan nila si Kristo mismo na sumama sa kanilang paglalakbay. Ngayon naman, mismong si Kristo ang nagpakita sa mga alagad kung nasaan sila. Hindi lang basta kung nasaan lugar sila, kundi kung nasaang estado sila ng kanila pong yung state of life, no? Yung estado ng buhay nila na kung saan sila po ay naguguluhan, nalulungkot, no? Magkakahalong takot, pangamba, yung nararamdaman kung kaya talagang hindi matiis ni Kristo ang kanyang mga alagad na manatili sa ganoong estado. Kaya siya mismo, hindi na nanggaling sa mga kwento-kwento lang, kundi siya mismo ang nagpakita at talagang sa kanyang pagpapakita, ang kanyang sinabi ay, sumainyo ang kapayapaan. Pag sinabi po nating kapayapaan, no, yung kapanatagan, yung peace of mind, yung wala yung alalahanin, parang okay na. Na mismong si Kristo ang nagdala
ng mensaheng ito na higit na kailangan ng kanyang mga alagad. Sumainyo ang kapayapaan. At sa atin pong karanasan ngayon, marami sa ating mga kapatid, kababayan, mga nasa abroad, ang higit na nangangailangan makarinig ng mensahe ng kapayapaan. Hindi natin kayang tulungan, hindi natin kayang unawain o intindihin ano bang nararamdaman ng isang tao na namatayan na nga, pero walang pagkakataon na mapagluksa, makapagpalibing, yung normal na ginagawa kapag walang COVID-19. Ayun, sabi nga, no, yung iba natin mga kababayan, may mga kamag-anak silang namamatay dahil sa virus, pero malayo eh. Nasa abroad, sila nandito, hindi rin makalabas ng bansa kasi lockdown, bawal bumiyahe. Kaya yung mga nasa abroad, hindi kailangan nila ng kasama, kailangan ng masasandalan, maiiyakan, pero para bang wala eh. Walang pwedeng dumamay sa kanila physically. Pero ganun pa man, nawa po mga kapatid, sa mga nagugutom, sa mga nahihirapan, mga frontliners, yung mga gustong umuwi pero hindi makauwi, gustong makita ang kanilang mga pamilya pero hindi, wala silang, walang chance sa ngayon. Sana po ang mensahe mismo ni Kristo ay matanggap natin. Ito yung, hindi lang basta, si Kristo kasi hindi lang basta sa kwento, hindi lang sa salita, kundi presensya na kanyang talagang ibinibigay. Kaya nga siya mismo yung nagpakita at sa bandang dulo ng Ebanghelyo, siya din mismo ang nagbukas ng kaisipan ng mga alagad na sa kasalukuyan ay litong-litong. Kung tayo din, nalilito tayo, naguguluhan tayo, kaya nga bahagi rin siguro ng kaya nagmamatigas tayo, nagiging matigas ang ulo natin kasi nga nalilito tayo sa kung ano ang dapat gawin, kung ano ba, parusa ba ito o yung ganyan. Nawa po ay sa misang ito, hilingin pa rin natin sa Panginoon na liwanagan niya ang ating mga naguguluhang mga isipan at mga nalulungkot na mga puso sa ating pong pinagdaraanan. Tandaan natin mabuti, hindi tayo kahit kailan iniiwan ni Kristo. Kung nalulungkot tayo, sasamahan niya tayong malungkot. Kung naiiyak tayo, sasamahan niya tayong iiyak. Para lang may parating sa atin na hindi tayo nag-iisa. Malalampasan natin ito, dala-dala ang pangako ni Kristo, dala-dala ang kapayapaang kanyang ibinibigay. Amen. Thank you.